Good morning po sa inyong lahat. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito at malayo sa anumang karamdaman at anumang kapahamakan. Dito po sa Mindoro ay maulap po ngayon ang kalangitan at kanina ay umaambon po. Subalit baka mamaya-maya po ay magliliwanag na muli ang kalangitan. Bago po tayo mag-start sa ating message sa umagang ito, gusto ko lamang pong batiin ng happy wedding anniversary si Konsehal Robert at saka si Mirna Parilla. Si Konsehal Robert po ay konsehal ng aming barangay. Matagal ng panahon at silang mag-asawa po ay mga faithful na leaders ng UMLC Church dito po sa Poblacion 3, Victoria Oriental, Mindoro. Happy birthday also to Ruth Kidangin, yung pong aking relative na nasa Quebec, Canada. Happy birthday uli sa iyo, Ruth. At sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Well, gusto ko lamang pong balikan natin ng konti yung aking message nung Sunday about the peace of God. Mapag-aralan po natin ang pagkakaiba ng peace with God at saka peace of God. Yung pong peace with God, yung po ang ating pakikipagpayapa sa Diyos. Sapagkat nung hindi pa natin tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang sabi po sa Bible ay tayo po ay kaaway ng Diyos. Dahil tayo po ay makasalanan, siya po ay banal. Subalit nang tinanggap natin siya, tayo po ay pinatawad ng Panginoon at nagkaroon po tayo ng pakikipagpayapa sa Kanya sa magitan po ng Kanyang anak na si Jesus Christ na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At bilang mga believers, ay magkakaroon po tayo ngayon hindi lamang po ng peace with God but peace of God. Yung pong kapayapaan ng Diyos. Napag-aralan po natin na yung kapayapaan ng Diyos ay conditional. Ito ay nakasalalay sa ating mga choices sa buhay, sa ating mga kagustuhan na kumakatawan sa estado ng ating pag-iisip at puso. May hahalin tulad po natin ito sa alon sa dagat. Marahil ngayon yung alon sa dagat ay payapa, pero mamaya-maya pagtanghali o paghapon ay nagbabago na po yung timpla ng tubig at binabayo na po ng alon ng dagat ang dalampasigan. Now, ganun din po ang ating pag-iisip at kalagayan ng ating puso. Marahil ngayon, habang kayo ay nakikinig sa akin, payapa kayo, payapang inyong isipan, payapang inyong puso. Pero mamaya-maya, pag may mga dumating na mga problema, ay yon, mababagabag na po tayo at magkakaroon na po tayo ng tinatawag na kalituhan sa buhay. Kaya nga po, ang sabi ni Paul, brothers and sisters, think about the things that are good and worthy of praise. Think about the things that are true and honorable and right and pure and beautiful and respected. And the God who gives peace will be with you. So yung pong peace of God ay nakasalalay po sa mga choices natin sa buhay at merong kinalaman sa estado ng ating pag-iisip at ng ating puso. Ang misinformation o yung maling information sa panahon na ito can lead to many problems because we are making decisions based on the information na nakukuha po natin. Meron pong kasabihan na knowledge is power. Now, bakit ko po ina-advocate ang pagbabakuna? Saan ko ba nakukuha yung mga impormasyon para makarating ako sa decision na need natin ang magpabakuna?
ang Pilipinas po ay apektado ng mga batas at mga patakaran. Halimbawa po, ang West Philippine Sea na ngayon ay nagkakaroon tayo ng problema dahil sa sinasabi nila na agawan sa teritoryo. Nanalo po tayo sa pandaigdigang korte, pero yun namang kautusan ng pandaigdigang korte ay hindi naman inuunor ng China. So nagkakaroon po tayo ng problema dahil sa mga rules, Ganon din po yung problema natin sa mga domestic helpers sa Hong Kong dahil po sa vaccine. At ganon din po yung paglalakbay o travel sa Europe at iba pa dahil po sa mga borders control. So, tinitignan po natin how the environment affects the Philippines. Now, tignan po natin ang India sa panahon na ito. Ang India po ngayon ay lumuluhod at yung mga malalaki at mauunlad na bansa ay ibinubuhos ang kanilang mga tulong ngayon. Nagpapadala sila ng mga vaccines at mga protective equipment sa India. Kasi po, pag hindi po natin nakontrol ang virus sa India, makakaapekto din po ito sa buong mundo. On the other hand, tignan naman natin ngayon ang success ng USA at Israel. Ang USA po ang pinakamaraming affected ng virus at pinakamaraming namatay. Subalit ngayon, sapagkat yung vaccine po, halos mabakunahan na silang lahat, ay unti-unti na pong lumuluwag yung kanilang kalagayan at nag-iisip na po sila na magbukas ng schools na hindi na online. Kung kayo po ay kung meron kayong panahon, ay balikan po ninyo yung programa ni Pinky Webb, na ang pamagat po ay The Source. Ito po ay dated May 3, sapagkat doon po in-interview ni Pinky Webb yung ambassador ng Pilipinas sa India, si Ramon Bagat Singh. Sinasabi po ng ating ambassador doon ang nakakalungkot na kalagayan ng mga Indian people at ganoon din po yung mga alalahanin at pagkatakot na nararamdaman ng ating mga kababayan doon. At pagkatapos na in-interview din po niya yung ambassador ng Israel dito po sa Pilipinas. Alam po ninyo, sa Israel, meron silang drive-thru na vaccine area. Parang sa fast food. Pag ayaw mong bumabas sakyan mo, pumasok ka sa drive-thru at mag-order ka na lang ng pagkain at ibibigay sa iyo. Ganun po. Hindi na kinakailangan na ikaw ay bumaba sa iyong sakyan, tumapat ka lamang po doon sa nagbabakuna at babakunahan ka na. Kaya nga po ang Israel ngayon ay 0.1 positivity rate at maluwag na po ang kanilang ekonomiya, nakakapamasyal na po sila at nagbubukas na po yung kanilang mga turismo. Makikita po natin sa mga vlogs ng ating mga kababayan doon na pumupunta na sila sa Dead Sea, sa Lake of Gennesaret, sa Mount of Beatitudes, sapagkat maluwag na po sila. Hindi na po sila nagsusuot ng face mask sa labas ng kanilang bahay. Required na lamang na sila ay magsuot ng face mask sa loob ng kanilang bahay at sa loob ng mga establishment nila. So ano po ang aking sinasabi? Para makapag-decision ka ng tama at hindi bias as far as the vaccine is concerned, is to look at the overall picture. Globally, ang pagtingin mo. Hindi lamang yung tinitignan mo yung nangyari sa ating bansa. And of course, higit sa lahat ay kinakailangan po natin ang prayer. Kasi po marami sa inyo ang naguguluhan kung magpapabakuna ba kayo o hindi dahil sa inyong mga narinig at nababasa. Ang iba sa inyo ay ayaw magpabakuna dahil sa fear. Dahil po sa mga nababasa ninyo na merong namatay na ganito nung siya ay magpabakuna, hindi naman po ninyo alam talaga kung ano ang dahilan kung bakit namatay yon.
So, congratulations sa mga nabakunahan na, ano ho? Yung pong aking kapatid sa Fort Magsaysay at ang kanyang asawa, si Pastor Spoli at saka si Deborah Ornedo, nabakunahan na po. At nakita ko sa Facebook, ganon din po si Konsehal Edith Luzano, ano ho, yung pong ating member doon member ng Unity, ng United Miracle Center, Unity Miracle Center doon po sa Bae, Los Baños, Laguna. Dito sa Victoria ay nag-start na rin ng bakunahan. In fact, nagpakuha na nga po ako ng form para fill upan. At pag na-fill upan ko na po yun ay pupunta na ako at magpapabakuna. Well, I hope na nakatulong po ako sa inyo ng konti tungkol yan. Well, ang topic po natin ay Community Pantry, a picture of selfless giving. Pantry ng komunidad, isang larawan ng pagbibigay na walang pag-iimbot. Tayo po ay mag-pray. Father God, how grateful and how blessed we are to be alive this morning. Salamat po sa inyong mercy, salamat po sa inyong grace. Salamat po kay Jesus Christ na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang sa ganoon, Panginoon, pagbayaran niya ang aming mga kasalanan at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat din po sa Holy Spirit na gumagabay sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Pagpalain po ninyo ang message ngayong umaga na ito po'y magbigay ng encouragement at blessing sa mga viewers sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang napapanood po natin sa mga nakarang araw sa television, napapanood sa mga vlogs at nababasa sa mga newspaper, ay ang karamihan sa mga mahihirap at nagugutom na mga kababayan natin na nakabilad sa araw at di inaalintana ang hirap, makakuha lamang ng makakain sa mga community pantries at sa kinabukasan ay pipila na naman para lamang patuloy na makatawid sa gutom. Ang ilan po sa kanila ay mga senior citizens, person with disability or PWD, mga kabataan, mga matatanda, mga walang trabaho na umaasa na makakuha ng pagkain. Kaya nga po ang problema ngayon ng ating bansa ay hindi na lamang kakulangan sa vaccine, kundi gutom at labis na kahirapan. Ayon po sa survey ng Food and Nutrition Research Institute or FNRI, 6 out of 10 families daw po ang nakakaranas ng katamtaman hanggang sa kawalang katiyakan sa pagkain, or 62.1% of 7,240 individuals ang nakakaranas ng kakulangan sa pagkain. Ayon naman sa survey ng Rapid Nutrition Assessment, RNA, 71.8% daw po ng nagugutuman ay nangungutang na lamang upang may makakain po sila. 66.3% naman ang nanghihiram ng makakain sa mga kamag-anak or kapitbahay at 30.2% naman ang nakikipagbarter ng pagkain, habang ang 21.1% sa mga magulang ang nagbabawas ng sariling pagkain para may makain lamang ang mga anak. Now, why food is a problem? Bakit po nagiging problema ang pagkain? Ayon sa survey, 22.1% daw po ay walang pera, walang maibili ng pagkain. At 19.5% naman ang walang trabaho. At ang kawalan po ng trabaho ay direktang nakaugnay sa COVID-19. In fact, meron daw pong 1 million Filipinos ngayon ang walang pinagkikitaan dahil nga po sa MECQ. Kaya ang isang
Or kaya ang isa po sa pansamantalang solution sa gutom ngayon ay ang mga community pantries. Now, balik po ulit tayo sa ating topic. Community pantries, a picture of selfless giving. Pantry ng komunidad, isang larawan ng pagbibigay ng walang pag-iimbot. Mainit na usapan ngayon itong community pantry. Sa loob ng 3 weeks, nakita po natin ang exponential growth ng community pantries sa ating bansa hanggang sa ito ay naging isang movement. Ito ang isa sa kaugalian natin ng mga Pilipino, ang pagiging selfless during difficult times. At ito po yung tinatawag natin na bayanihan spirit. Yung word na pantry, ito po isang maliit na storeroom, na pinag-iimbakan ng pagkain sa ating bahay. Sa US, meron silang tinatawag na food bank. Malaking gusali na kung saan nila iniimbak yung mga pagkain. Now, gusto ko lamang pong magbigay ng disclaimer o pahayag bago ako magpatuloy sa aking message. Ang message ko sa araw na ito ay wala pong political or religious color. Ang bibigyan ko lamang po ng diin ngayong umaga ay tungkol sa kabutihan na naidudulot ng community pantry sa ating mga kababayan na naghihirap at kung meron ba tayong makukuhang halimbawa sa Bible. So, sa umagang ito, titignan po natin ang Bible. And let us see how this is possible in our times. Marami pong mga examples sa Bible about selfless giving Pero ang tignan po natin ngayon ay ang mga churches sa Macedonia ayon sa salaysay ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 8 because it mirrors the community pantries that we see today. Kasi po, out of the many churches na ipinatayo po ni Paul, he singled out or pinili niya yung mga churches sa Macedonia dahil sa kanilang extravagant giving, labis na pagbibigay. Ang Macedonia po ay isang mataong lungsod na katulad ng ating mga lungsod ngayon. Makikita mo ang mga tao na iba-iba ang kalagayan sa kanilang pamumuhay, na magkakasama at nakikisalamuha sa bawat isa. Ang churches sa Macedonia at that time ay dumadaan po sa tinatawag na major crisis, a severe test of affliction, yung matinding pagsubok ng pagdurusa. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches in Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Nais naming malaman ninyo mga kapatid ang tungkol sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng pagkamapagbigay. Unang-una po, tignan po natin ang the grace of God in giving, yung biyaya ng Diyos sa pagbibigay. Ulitin ko po yung verse 1. Paul said, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches in Macedonia. Yung pong mga churches sa Macedonia at that time ay bago pa lamang at maliit po ang kanilang membership. Ang kapighatian at pag-uusig ang pang-araw-araw nilang kasama. Ito po yung kanilang almusal, pananghalian at kanilang hapunan. Malawak at malalim po ang naidulot ng kahirapan sa kanilang buhay. Alam nila ang kahulugan ng mawalan at ang pagkakaroon ng sapat lamang dahil nilamon ng kahirapan ang kanilang buhay. Kaunti lamang sa kanilang mga members
ang kabilang sa business and professional class. In fact, ayon sa biblical historian, na yun daw pong mga members na merong mga kabuhayan ay marami sa kanila ang nawala ng ari-arian dahil po sa isang malakas na earthquake na naganap sa Macedonia. Yet itong mga pangkaraniwang mga taong ito na ang katangian ay mapagmahal kay Kristo, may takot sa Diyos, mga taong mahabagin, ay naantig na may maawain na kabutihang loob nang malaman po nila na si Apostle Paul ay lumilikom ng offering para sa mga churches sa Jerusalem na tinamaan ng gutom. You know, sa akin pong personal experience sa aking paglilingkod sa Panginoon bilang isang pastor, hindi ko pa talaga lubos na maunawaan at ito po ay paradox at misteryo sa akin. Kasi po, kalimitan po at hindi naman lahat, na yung mga maituturing na most blessed sa buhay ay sila pa kung minsan ang hindi gaanong interesadong tumulong at sila pa yung maraming dahilan kung bakit ayaw nilang makilahok. Nung ako po ay nasa Don Stewart Ministries at binibisita ko po yung mga churches, lalong-lalo na po kung kami po ay nakakapunta sa kabundukan. Kung titignan mo yung mga tao sa kabundukan, sabihin mo mga mahihirap itong mga taong ito. Walang mga pera itong mga taong ito dahil kung huhusgahan mo sila dahil sa kanilang panlabas na kaanyuan na hindi sila katulad ng mga taga-syudad na manamit at mag-ayos sa kanilang katawan, ay huhusgahan mo sila. Sabihin mo walang maibibigay ang mga taong ito. Pero alam po nyo sa aking karanasan, pag sila po ay na-touch, pag naramdaman po nila yung grace of God, makikita mo po ang kasaganaan ng kanilang pagbibigay. Sa mga tinutulungan namin sa Hope for Kids, ay meron po akong karanasan dito po sa Mindoro, na ito pong mag-inang ito, balo na po, at sila na lamang dalawa po ang mag-ina at bata po yung anak. Mahirap po ang kanilang buhay at karapat dapat po silang tulungan. Pero alam po niyo, isang araw, napakalayo po nung lugar nila sa aming bahay. Siguro mga 4 kilometers yan. Pero sila po ay pumunta dito sa bahay, umupa pa ng tricycle, makapagdala lamang o mabigyan lamang po kami ng halaman. Yung pong bagay na yun ay talagang nakakaantig na katulad nga ng sinabi ni Apostol Pablo na sa kabila ng kanilang karukhaan ay sila pa ay nagbigay para sa gawain ng Panginoon. Sa mga churches sa Macedonia, makikita po natin ang grace ng Lord sa kanilang giving. Kaya nga ang sabi ni Paul sa verse 1, "We want you to know, brothers, about the grace of God that has given among the churches in Macedonia." Tandaan po natin mga kapatid, anuman yung mga naibibigay natin para sa gawain ng Panginoon, para sa pagtulong sa iba, yun po ay dahil sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa po, selfless giving is a byproduct of the grace of God. Ang selfless giving ay bunga ng biyaya ng Diyos. So verse 3, "For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord." Sapagkat ayon sa kanilang kaya, yun ang sabi ni Paul, ayon sa kanilang kaya. Hindi kaya dito nakuha ni Patricia noon yung kanyang isinulat na magbigay ayon sa kakayahan. Pero alam po ninyo, yung mga taga Macedonia, hindi lamang po sila nagbigay ayon sa kanilang kaya. Pero sabi ni Paul, ay nagpatutuo ako na higit pa sa kanilang kaya. Higit pa po sa kanilang kaya. Yun po ang tinatawag na sacrificial giving. Sila ay nagbigay ng higit pa sa kanilang kaya.
ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Wow! Narinig na ba niyo yung salitang giving until it hurts? Magbigay hanggang sa sumakit? Ito po ang isa sa sikat na binanggit ni Mother Teresa sa kanyang pagsasalita sa National Prayer Breakfast sa Washington, D.C. noong pong February 3, 1994. Ito po ay act of giving all that we have. It is an act of giving all that we have, be it finances or services, until the point where we feel the pain of our sacrifices. Kaya ang importanteng lesson po sa pagbibigay, we are not measured by the absolute value of what we give. Instead, we are measured in relation to our capacity to give. Hindi tayo nasusukat sa ganap na halaga ng ating ibinigay or ibinibigay. Sa halip, tayo ay nasusukat na may kaugnayan sa ating kakayahan na magbigay. So, giving is a byproduct of the grace of God. It's all by the grace of God. Sa atin pong pagwakas sa umagang ito, Patricia noon started her community pantry with just one kariton of food items, knowing that it is not enough to feed the thousands. Parang naalala ko tuloy yung bata na merong 5 piraso ng tinapay at 2 isda at ibinigay niya sa Panginoon. At dahil doon, pinagpala ng Panginoon at napakain po ang 5,000 kalalakihan, maliban pa sa mga kababaihan at mga bata. In these difficult times, we are praying for miracle. But maybe you can be the miracle that others have been praying for. Kaya nga po ang sabi ni Paul sa Galatians 6:9-10, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap. We will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are in the household of faith. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ana Patricia noon ignited the nationwide movement last month after parking a bamboo cart stuck with the rice, pasta, canned food and vegetable from her kitchen besides a busy street. Sinindihan po niya ang nationwide movement sa pamagitan ng pagpark ng isang kariton na punong-puno ng bigas, pasta, canned food at vegetable mula po sa kanilang kusina, at ito po ay inilagay niya sa isang mataong kalsada doon po sa Maginhawa Street sa Quezon City. At meron pong handwritten cardboard na nag-aanyaya sa mga dumadaan, at ang nakasulat po doon, give what you can, take what you need. Within hours po, sa loob lamang ng 1 oras, yung pong kariton ay wala nang laman. At ang ginawa po ni Patricia, siya po ay nag-issue ng panawagan sa kanyang Facebook ng donation, at ito po ay naging viral. Lahat ng community pantries ngayon ay bunga ng ginawa ni Patricia noon. In fact, yung pong mga community pantries ngayon na akin pong nakikita sa Facebook ay malalaki, magaganda at maayos na kumpara sa community pantry na sinimulan ni Patricia noon. Pero alam po nyo, kung walang Patricia noon, o hindi po na-trigger itong bagay na ito,
kinakailangan po natin ang mga katulad ni Patricia noon sa panahon na ito. Huwag po lamang po tayong magmumukmuk at nananalangin ng himala. Baka tayo po yung himala na kailangan ng iba at kailangan ng Panginoon. Hindi naman po kinakailangan na tayo po maging Patricia noon lahat. Pero alam ko na sa panahon na ito, kahit papaano, ay pwede po tayong makatulong sa ating mga kababayan. Gusto ko lamang pong basahin yung mga quotes from Mother Teresa bago tayo mag-pray. Ang sabi po niya, there are no great things, only small things with great love. Ano po? At ang sabi pa niya, if you cannot feed 100 people, then feed just one. At ang panghuli po, if you judge people, you have no time to love them. This is the golden opportunity po for us to do good to our countrymen na naghihirap ngayon dahil sa pandemic na ito. We thank God for His grace and mercy to us. Maliban po sa mga bigas at groceries na ibinigay namin last week sa mga beneficiaries ng Hope for Kids dito sa Mindoro at Marikina. Ito pong linggong ito ay namigay na po kami ng vitamins sa mga more than 130 children na sponsored ng Hope for Kids International dito po sa Mindoro at ganun din po sa Marikina. Sa atin pong prayer, closing prayer sa umagang ito, gusto ko lamang pong basahin ang ipinadala po sa akin ng isa nating viewers. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Sabi po niya, January 6, 2021, na mild stroke ang isa sa kambal ko at na-confine sa hospital. Paglabas niya, na-confine din ang kakambal niya dahil sa dengue. After that, nagka-problema siya sa likod dahil naubos daw ang ligaments na kailangan niya. March 12, birthday ng papa nila at nagpunta sila ng Tarlac dahil nag-renew ng passport. Nakatanggap kami ng tawag na nasa hospital na sila dahil na-stroke din yung eldest. Kaya 4 na kami ngayon na nagme-maintenance at kanya-kanya kaming schedule sa doktor. Natigil lahat ng plano namin, but the Lord is good po. Pinanghahawakan namin ang mga pangako niya during our devotion time at nire-remind ko sa kanila ang mga promises ni Lord na sinabi niya that He will restore everything the devil has stolen. Bishop, isama ninyo kami sa prayers ninyo. At the end of the day, when you kneel and pray, will you remember us? Kapatid, nakikisimpatya ako sa iyo. Siguro, barya lamang yung pinagdaanan ko sa pinagdadaanan ninyo ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, God is good. Punong-puno ang biyaya ng Panginoon. Darating din ang time na ibabalik ng Panginoon sa inyo, unti-unti yung mga nawala sa inyo. Alam ko po na meron din kayong mga pangangailangan katulad ng kapatid na ito. Sa umagang ito, let us go to the throne of grace upang sa ganon humiling sa Panginoon ng kanyang biyaya para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, Lord, because we have a Father who is full of grace and mercy. Lord, wala kami talagang magagawa kung wala ka sa aming buhay. Father God, I'll pray for this viewer, O Lord, sa kanyang buong pamilya. Alam po ninyo ang kanilang pinagdaraanan sa ngayon. Father God, have mercy on them. Have mercy on them. I know that you love them, Lord. Hallelujah. And I'll pray, O God, na patuloy mo silang bigyan ng peace of mind, peace of heart. That peace that comes from you, that beyond our understanding.
and you will also supply their needs according to your riches in glory in Christ Jesus. Father God, idinadalain ko rin po yung mga viewers na dumadaan ngayon sa iba't ibang mga kapagsubukan. Lalo na po yung mga naghihirap ngayon, nagugutom, nawalan ng trabaho. Lord, have mercy to us. Have mercy to this nation, O God. Pagpalain po ninyo ang aming President, ang mga members ng kanyang cabinet, ang aming mga senators, congressmen at congresswomen, Panginoon, ang aming mga governors, mayors, mga barangay chairmen, Panginoon. Lord, bless this nation. Bless this nation, O God. At sana mawala na po itong pandemya na ito. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. I believe na pinakinggan mo ang aking prayer at ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago po ako magpaalam, gusto ko pong basahin sa inyo ang message din ng isang viewer na pinasa sa akin. Kagabi ko lamang po ito natanggap. Sabi niya, salamat sa message mo, Bishop, every Sunday. Napapalakas ako, kaya hindi ako lumiliban sa message, sa Sunday message ninyo. Ito po ang nagpapalakas sa akin sa buong linggo. Salamat po, Bishop. Well, salamat din po sa inyo. Sapagkat kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi ko po patuloy na magagawa itong ginagawa ko. Kailangan ko rin po yung encouragement ninyo. In fact, ginawa ko po ito. Ang talagang motivation ko noon ay mapalakas o ma-encourage lamang po yung mga members ng ating church sa Marikina. Dahil hindi nga po ako makapunta doon at hindi rin po sila makapagsimba noon dahil sa ECQ. Pero pinalawak ng Panginoon ang online video ko ng ganito kalawak. Kaya to Him be all the glory. Kaya salamat po sa nagbigay nito. Another viewer, sabi niya, gandang gabi, Bishop. Thanks po sa prayers ninyo and thanks God sa recovery ng brother namin. Alam po ninyo, ang kanyang mother ay na COVID at ngayon ay okay na. At itong brother niya ay ganun din po. Pero ngayon ay naka-recover na. Kaya God is good talaga. God is grace and merciful. Talagang napakaputi po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hanggang sa susunod na Sunday, God bless you all. And to God always be the glory.